Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Kamusta na siya? Baling ni Tamayo kay Mr. Wang pagkatapos tingnan si Danicang walang malay at nakahiga lang sa sahig. Ayan, tulog. Sagot niya, saka tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Inis na tinanggal ni Tamayo ang suot niyang shades at nakangiwin tinitigang muli ang pinsan niyang si Danica. Sinubukan pa nitong gisingin gamit ang paa at hindi naman siya nabigo dahil kalaunay nagising din si Danica. Mabuti naman at nagising ka na. Huwag kang magbuhay senyorita dito dahil nanganganib ang buhay mo. Mahinang sambit ni Tamayo pero may din ang bawat salita para maramdaman ni Danica na naiinis siya. Ang tanga-tanga naman kasi nitong babae na to. Kung nakinig lang sana siya sa akin, di sana wala siya dito ngayon. Minsan nagdududa na rin ako kung pinsan ko ba talaga to o hindi. Wala akong kamag-anak na tatanga-tanga. Anong ginagawa mo dito? Nangihinang tanong ni Tamayo dahilan para mapairap sa kanya si Danica. Why stating the obvious? Trip ko magpahangin dito. Halata naman sa postura ko, di ba? Naaalibadbaran kasi ako sa mansyon at gusto ko ng ibang klaseng ambience. Okay na ba? Paniwalang-paniwala ba kita? Sarkastikong tugon ni Tamayo at napapadyak pa siya ng wala sa oras na may maramdaman siyang langgam sa kanyang paa. Kadiri tong gusali na to. May mga ipis pa sa pader. Tapos, hindi din may pagkakailang napugaran ito ng mga gagamba dahil sa mga sapot na nakabalot sa bawat sulok. Sinasabi ko na nga ba? Kakuntsaba mo ang lalaking dumukot. Ha? Excuse me? Stop accusing me dahil wala ka naman talagang patunay na may kinalaman ako sa pagdukot sa'yo. Pasalamat ka pa nga at nagawa ko pang pumunta dito para itakas ka sa gusaling ito. Tugon ni Tamayo habang naglalakad papunta sa pinto ng kwarto at sinilip kung may nagbabantay ba sa labas. Siraulo kasi si Mr. Wang. Akala niya naman preso tong si Danica at kailangan pang bantayan. Pero preso naman talaga tong tanga-tangahan kong pinsan. Now, all you need to do is sumunod lang sa akin. Yun ay kung gusto mong makalabas dito ng buhay. Tugon ni Tamayo na masiguradong walang tao sa labas. Mr. Wang is planning to use Danica para makipaghiganti sa isa pang bobo, which is Nathan. Gusto lang naman kasing pagbantaan ni Mr. Wang si Nathan na papatayin daw ang magaling niyang pinsan kung hindi ibibigay ni Nathan sa kanya ang kalahating share ng kumpanya. Napakawalang kwentang plano. Hays, ewan ko ba kung bakit nagkalat sa paligid ko itong mga nahiyupak na hindi man lang ginagamit ang utak. Tumayo ka na dyan at ayusin ang sarili mo. Napakadugyot mong tingnan. Tugon ni Tamayo at muli namang napairap sa kanya si Danica. May dugo pa ang suot niyang damit at halatang natuyo ito dahil 2 araw na din siyang hindi nagpapalit. The last time I talked to her, ganyan pa rin ang damit niya. Kaloka naman kasi ang kumidap sa kanya. Hindi man lang siya pinagbihis ng bago. Kadiri tuloy. Follow me. Aalis na tayo dito. Tugon ni Tamayo at agad siyang tinalikuran at lumabas ng pinto. Pagkalabas niya, muli niyang isinot ang hawak niyang shades at taas noong tinungo ang daan palabas sa abandonadong gusali. Tamayo! Sinenyasan niya itong tumahimik at hindi nilingon. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa may naramdaman na humawak sa balikat niya. Ano ba? Singhal niya pagkabaling kay Danica. Bahagyan na lamang siyang napairap na makita niya si Danica na hawak ng isang lalaki
at nakatutok ang baril nito sa kanya. "Balak mo bang mamasyal sa gusaling to kasama ang pinsan mo?" sabi ng isang lalaki na nakahawak ngayon sa balikat din niya. Si Mr. Wang iyon. Inayos niya ang shades niya at nakahalukip-kip siyang tinitigan. "Aalis na kami dito at ayoko ng approval mo kung papayagan mo kami makalis o hindi," marting sagot ni Tamayo at binalingan ang lalaki na kahawak kay Danica. "Let her go. Kung ayaw mong ako mismo ang magpapasabog sa ulo mong kalbo," banta ni Tamayo. Saka tumalikod dahil wala siyang oras na makipagbaduyan dito. Marami pa siyang appointment na gagawin at wala sa appointment niya ang dumalo kay Danica. "Tamayo!" dinig niyang sigaw ni Mr. Wang, pero wala siyang pakialam at nagdire-diretso lang sa paglalakad. Nababaliw na siya at dapat na siyang ipadala sa mental hospital. Napahinto sa paglalakad si Tamayo na makarinig siya ng pag-alingaw ng baril at kasabay nito ang pagtama ng maliit na bakal sa binti niya. "What the?" Napasinghap si Tamayo na makita niya ang kaliwa niyang binti na duguan at walang tigil ito sa pag-agos ng dugo. "Fuck you!" mura niya at unti-unting nawalan siya ng balanse para matumba siya sa sahig. "You want me to fuck you?" Nakangising tanong ni Mr. Wang kay Tamayo bago siya nilapitan. Napaupo siya at buong puwersang hinila ang buhok niya pababa. Matalim ang mga matang tinitigan ni Tamayo si Mr. Wang habang iniinda nito ang binti niyang natamaan. "I'll fuck you as hard as you want kapag natapos ko na ang plano ko." Inilapit ni Mr. Wang kanyang mukha kay Tamayo at pinasadahan ng hininga ang kanyang leeg. "Just patiently wait for it, my love." Wala pa rin paramdam si Danica. Pabagsak na umupo si Jay sa sopa, saka napahilamo siya sa sarili mukha. 2 araw na nakalipas magmula nang makita nila si Danica. "Yung babaeng yun talaga. Lagot siya sa akin bukas kapag nalaman kong pinagtataguan niya kami. Hindi na magandang biro to, lalo't lalo pa ay kalat na ngayon sa social media ang litrato niya at kasama pa ang isang lalaki sa hotel. Hindi ba talaga kayo nag-away?" Nakakunot ang noong tanong naman ni Jacob kay Princess at sinagot naman niya ito na mabilis na pag-iling. Nahihiya ba siya magpakita dahil sa kumakalat niyang pictures? Kung ang litrato niya ang dahilan kung bakit siya nagtatago, siguradong malabong mangyari iyon. Kilala ko si Danica at kahit na anong skandal pa ang kumalat patungkol sa kanya, hindi siya magtatago dahil lang dito. Sabihin na kaya natin sa media, baka hindi talaga siya nagtatago. Paano kung may dumukot sa kanya? Malakas pa naman ang kutob ko na may kinalaman dito si Tamayo. Suwestyon ni Jace at kinuha ang telepono na sa side table, pero kaagad siyang lumapit sa kanya at inagaw ito. "Wag muna ngayon please. Masyado pang magulo at makakadagdag lang sa gulo kung malalaman ng mga fans ni Danica na nawawala siya." Ibinalik ni Princess ang telepono at naglakad-lakad siya ng pabalik-balik. Nasabihan na namin ang NBI tungkol sa pagkawala ni Danica. Pero ininform na namin sila na sikreto muna ang paghahanap natin at hanggat maaari, walang dapat na makakaalam ang tungkol sa pagkawala ni Danica. "Ano na ngayon ang plano mo? Maghihintay na lang ba tayo dito na walang kasiguraduhan kung magpaparamdam ba yun o hindi?" Sarkastikong usal ni Jacob kay Princess at inis na sinipa ang sopa na nasa harapan niya. At maya-maya ay patabog niyang nilisan ang living area at tinungo ang labas. Her safety should prioritize this time rather than keeping her reputation intact. Hay nako, napabaling si Princess kay Jace nang tumayo ito at matalim siyang tinitigan. Umalis din siya kagaya ni Jacob at naiwan sa living area si Princess. Bahala sila kung anong gusto nilang isipin sa ginagawa ko ngayon. Mas magiging magulo lang ang lahat
kapag nalaman ng mga tao ang pagkawala ni Danica. Hindi makakatulong ang sasabihin ng ibang tao, lalo't lalo na ay unti-unti nang nasisira si Danica sa mga netizen. Kaagad kinuha ni Princess ang cellphone niya at naglakad-lakad palabas ng bahay. Sinubukan niyang tawagan si Mr. Wang, kaso naka-off ang telepono nito. Lumabas na lang siya sa gate at naghintay ng taxi para makapunta siya sa kanilang studio. Baka may balita na si Sir Joaquin patungkol kay Danica. Alam kong hindi sila tumitigil ni Nathan sa paghahanap kay Danica. Habang naghihintay siya sa labas, bigla na lamang may dumaang kotse at saktong sa harap ni Princess ito huminto. Pagkababa ng car window, napatingin siya sa lalaking nasa driver seat. "Ikaw ang manager ni Danica, di ba?" tanong niya at nag-aalinlangan naman siyang tumango. "Sino to?" "Get in the car. I need to tell you something. It's about Danica," sabi niya at nagdulot ito ng matinding kaba kay Princess. Nawala yata siya sa katinuan at dumiretso sa kabilang side ng kotse, tsaka pumasok sa passenger seat. Medyo naging desperada si Princess sa kadahilan ng may alam siya tungkol kay Danica. "By the way, I'm Aaron Villaflor," pakilala niya sa akin sabay tanggal sa suot niyang shades. Saktong biglang tumunog ang cellphone ni Princess, kaya kagad niya itong tiningnan at isang mensahe ang galing kay Tamayo. Napakunot ang noo niya dahil sa mensahe niya. "She must be nuts. I saw her got kidnapped last Saturday dahil nandun ako mismo sa pinangyarihan ng insidente. I was about to call her na makita ko siya lumabas sa bar na malapit sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. Kaso, namumukhan mo ba ang dumukot sa kanya?" tanong ni Princess kay Aaron at muling tinatigan ang mensahe ni Tamayo. Kung ganon, hindi siya nagbibiro. This can't be. Hinanap ni Princess ang numero ni Nathan sa contacts niya at kagad niya itong tinawagan. Patuloy pa din ang pagkikwento ni Aaron habang naghihintay siya na sagutin ni Nathan ang tawag niya. Napapakagat pa siya sa sarili niyang kuko dahil nababalot siya ng kaba. "May balita ka na?" Danica was kidnapped by a guy named Mr. Wang. Nag-text sa akin ang pinsan ni Danica na si Tamayo at sinabi nito sa akin ang address kung nasan sila ngayon. Ifo-forward ko sa iyo ang address at tatawag na din ako sa mga pulis para sumaklolo sa kanila. Nagmamadaling sabi ni Princess at tinapos ang tawag. "Malaking problema to. I'll call you pag nakarating na ako sa address na sinend sa akin ni Princess. Bye." Kaagad tinapos ni Nathan ang tawag at nagmamadali siyang kinuha ang susi sa maliit na drawer. Nagpaalam muna siya sa kanyang sekretarya na may pupuntahan siya bago tinungo niya ang elevator. "Ingat po kayo, sir," sigaw pa ng sekretarya niya. Pagkalabas ni Nathan sa elevator, dumiretso siya sa kanyang kotse. Humarurot ito ng sobrang bilis at wala siyang pakialam kung malabag man niya ang batas sa daan. Gulong-gulong utak niya at halos mabaliw sa kakaisip sa posibleng mangyari kay Danica. "Hinay-hinay lang sa pagmamaneho, Nathan," biglang nagsalita ang lalaking nasa likuran. Sa sobrang pagmamadali niya kanina, hindi niya namalayan na may ibang taong nakasakay sa backseat. Nakasuot ito ng itim na cap at dahan-dahang umangat ang tingin sa rearview mirror para tingnan siya. Parang nakakita kayata ng multo, mapakla nitong sambit at pagak na natawa. Parang natuuhan naman si Nathan at inihinto ang kotse. "You asshole!" Bago pa man siya makagalaw laban sa lalaking nasa backseat, bigla na lamang siya nakarinig ng pagkasa ng baril at ngayon nakatutok na ito sa kanyang liig. "One wrong move. I won't hesitate to pull this trigger and let your blood run throughout your body." Nakangising banta ni Mr. Wang kay Nathan. Masyado mabilis ang galaw nito, kung kaya't hindi na nakaangal si Nathan at nanatiling estatwa sa kinauupuan. "Now drive,"
Utos pa nito. Ayaw pa sanang sumunod ni Nathan, ngunit idiniin ni Mr. Wang ang baril sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang magmaneho na lang. Hanggat maaari, dapat walang masamang mangyari sa kanya. Kailangan pa ni Danica ang kanyang tulong. I'm here to make negotiations with you. Just keep driving until I say so. Usal ni Mr. Wang kay Nathan. Napahipit ang hawak ni Nathan sa manibela at tiimbaga itong nakatitig sa kahabaan ng kalsada. He couldn't utter such word, lalo pat nakatutok pa din sa kanya ang baril. If I were to make you choose between life and possession, what would it be? Tanong ng lalaki na nasa kanyang likuran. Naghintay ito ng ilang minuto para sa sagot ni Nathan. Pero wala itong natanggap na sagot, kaya nagsalita na lang uli siya. I planted 18 bombs in every corner sa gusaling pinagtaguan ko sa girlfriend mo. Ngisi nito, dahilan para inis na naipreno ni Nathan ang kanyang kotse. I'll kill you kapag may nangyaring masama kay Danica. Hindi na napigilan ni Nathan at tinanggal ang pagkaka-seatbelt. Kahit na nakatutok sa kanya ang baril, ay nagawa pa din niyang kwelyuhan ang lalaki nakangisi sa likuran. Ilang mura ang pinakawalan niya at nang balakin niyang suntukin ito, biglang pinakita sa kanya ni Mr. Wang ang screen ng cellphone na naglalaman ng kuha ng CCTV sa abandonadong gusali. Hold on, Mr. Nathan. Bitawan mo ako kung ayaw mong pasabugin ko ang buong gusali. Pangaasar ni Mr. Wang at tinabig ang kamay ni Nathan na nakahawak sa kuwelyo niya. Umayos ito ng upo na parang walang pakialam sa nararamdaman ng binata at galit na galit ang tingin sa kanya. Continue driving. I'm not yet done. Utos niya. Kung hindi mo lang sana ako tinanggal sa pwesto ko, di sana hindi mangyayari to sa'yo ngayon. Singhal pa nito. Madalas bobo ka din eh. Hindi mo maamin ang pagkakamali mo at nagawa mo pang ituro sa iba ang kabubuhan mo. Gusto mang pumatol ni Nathan sa lalaki na ngiinsulto sa kanya, ngunit hindi niya magawa dahil tutok na tutok pa din sa kanya ang baril. One wrong move, he'll die for sure. Para kang asong buntot na buntot sa babaeng yun. Hindi mo namamalayan na bumababa na ang sale sa mga brands dahil masyado mong binulog ang sarili mo sa malanding babaeng yun. Pinukpok pa ni Mr. Wang ang baril sa ulo ni Nathan at nang balaki ng binata na lumaban ay muli na naman itong itinutok ang baril sa ulo nito. Papalag ka? Tanong pa nito. Nang hindi makasagot si Nathan, itinuloy nito ang pagsasalita. So that's it. We're facing the crisis last time habang nagpapakabuhay gago ka kasama ang girlfriend mo. Kontrol lang ang magagawa ngayon ni Nathan kahit na binabastos siya ng harap-harapan. Wala siyang laban ngayon dahil nasa kalaban niya ang armas na makakapatay sa kanya anumang oras. Pero tangina, anong nakita mo sa babaeng yon at halos mabaliw ka para lang iligtas siya sa katangahan niya? Natawa pa ito at pinaglaruan ng baril sa kanyang mga kamay. Nang may maalala ito, muli na naman itong napatawa. Yung picture niya na kumakalat online, natikman ko siya dati sa hotel na pinagdalhan ko sa kanya. Pero puta, wala akong maalalang masarap sa parte ng katawan niya para mabaliw ako kagaya mo. Matalim ang mga matang tinitigan ni Nathan ang kalsada at mas binilisan pa ang pagmamaneho. Na makakita siya ng isang poste, hindi siya nagdalawang isip na ibangga ang kotse. At halos masubsob sa front seat si Mr. Wang sa ginawa niya. Hindi niya nakayanang pigilan ang sarili at malakas na binatukan ang lalaki. Dahilan ng pamimilipit nito sa sakit at mapamura. Na makatsyempo siya, kinuha niya ang hawak nitong baril at nagmamadaling lumabas. Itinutok niya sa backseat ang baril habang tinitipa sa telepono ang numero ng kaibigan niya. Bro, punta ka dito. Kailangan kita dito.
usal niya sa kabilang linya. What? Inaasikaso ko pa ang pagpapadala ng mga pulis sa... Bigla niyang nabitawan ang telepono na makalabas si Mr. Wang at mabilis na inago sa kanya ang baril. Fuck you! Mura ni Nathan at pilit na hinigpitan ang pagkakahawak sa baril. Hindi nagpatinag si Mr. Wang at bigla-bigla lang sinikmuraan ang binata. Nang hindi pa ito bumitaw sa baril, sinuntok niya ito sa mukha ng buong puwersa. Hindi pa siya nakontento. Sinundan pa ng ilang tadyak at sipa dahilan para matumba ito. May namumusugat sa mukha ni Nathan, ngunit pinilit niya ang sariling bumangon para labanan niya ang lalaki may gawa nito sa kanya. Napadura pa siya nang malasahan niya ang dugo sa kanyang labi habang ang kalaban naman niya ay hawak-hawak na ang baril at nakatutok ito sa kanya. Nagagalit ka dahil sa sinabi ko? Bulyaw ng lalaki at sinabayan pa ito ng pagsipa sa kanya. Kung kaya't sumalampak uli siya sa tabi ng kalsada. Lumapit pa ito sa kanyang gawi at itinutok ang baril. Alam mo bang gusto kitang patayin? Batid ang bawat din sa salita nito at hindi may pagkakailang napipiko na din ito. May mga ilang sasakyang dumadaan, ngunit wala man lang ni isa ang sumaklolo o tumulong sa kaniya. Siguro dala na din sa takot na baka madamay pa ang kung sino mang tutulong sa kanya, kaya sarili lang niya ang dapat niyang asahan hanggat hindi pa dumadating ang kaibigan niya. Huwag mo akong titigan na parang kayang-kaya mo ko. Halos mabalian si Nathan nang idiniin ni Mr. Wang ang paang nakapatong sa kanyang dibdib. Masyadong malakas ito at kung tutuusin ay kaya nitong punitin ang suot na long sleeve kung ipagpapatuloy pa nito ang pag-apak sa kanya ng madiinan. You know what? Napasingha pa si Mr. Wang at napatingin sa ibang direksyon. Kahit na hinang-hina, nagawang hawakan ni Nathan ang paang nakaapak sa kanya. At nang mapatingin ulit sa kanya si Mr. Wang, hindi niya ito pinagsalita at buong lakas na hinila ang paa dahilan para matumba din ito. Dulot ng pagkakatumba, nabitiwan ng lalaki ang baril at tumalsik ito sa kung saan. Hindi na umaksaya ng oras si Nathan at siya naman ang bumawi sa pagkakataong ito. Tumayo siya at bumelo para sa gagawin. Kahit may kaunting sakit na nararamdaman, hindi niya ito inalintana at sinikmuraan ang kalaban. Ilan suntok din ang kanyang pinakawalan bago tuluyang siniko ang mukha ni Mr. Wang na nagresulta ng pagdugo sa ilong nito. Pagiwang-giwang na tumayo si Nathan na masiguradong lantana ang kanyang kalaban. Tinungo niya ang kanyang telepono na nabitawan niya kanina at nakita niya na nasa linya pa din ang kanyang kaibigan na si Alex. Hello? Napahawak pa si Nathan sa kanyang sikmura dahil hanggang ngayon ay ramdam niya ang sakit na natamo. Hello bro, malapit na kami sa lugar na sinasabi mo. Siguro mga ilang kanto na lang ang layo nito. Parang huminto ang buong sistema ni Nathan na makarinig siya na nakakabinging tunog ng baril. Marahan siyang lumingon sa gawin ni Mr. Wang at bumaling sa suot niyang long sleeve na ngayoy duguan na sa bandang braso. That's for you bullshit. Bulyaw ni Mr. Wang at dahan-dahang tumayo. Hindi may pagkakailang bubog sarado na din siya kagaya ni Nathan. Pero wala kang makitang bahid na sakit sa ekspresyon na nakapaskil sa kanyang mukha. I can kill you right away by pulling this trigger again, just like what I did. Nakangisi siya ng malademonyo. Hindi naman makagalaw si Nathan at ang tanging ginawa lamang nito ay hawakan at pigilan ang dugong walang tigil na nagsilabasan sa parte ng balikat niya na tinamaan ng baril. One account first from 1 up to 3. Nangaasar pa ito habang papalapit sa kanyang gawi. Okay, I'll start with... Bahagyang nabitawan ni Mr. Wang ang baril na makarinig sila ng pagputok at natama ng kamay niya na may hawak na baril. Nagpakawala siya ng mura sabay titig sa kamay niyang tinamaan.
Fuck! What the fuck? Sumunod na nagsilabasan ang mga pulis at pinusasan ang dugong kamay ni Mr. Wang. Gustuhin mang huminga ni Nathan ng maluwag, ngunit nangangamba pa din siya dahil hindi paligtas si Danica. What the heck bro? You're bleeding. Salubong sa kanya ni Alex at inalalayan siyang maglakad. You badly need to go and see a doctor. Mukhang Danica needs me. Usal niya at dumiretso siya sa isang patrol car ng pulis. She was surrounded by bombs, Alex. I need to save her. And I don't care if I run out of blood. Huli niyang salita at pinandar ang sasakyan. He was shot by a gun pero hindi pa din maalis sa kanyang isipan na iligtas si Danica. Wala siyang pakialam kung ano man ang sapiti niya dahil buong kanyang desisyon para sumaklolo sa buhay ng kanyang pinakamamahal. Mailigtas pa kaya ni Nathan si Danica sa tiyak na kapahamakan? Ano ang matinding haharapin niya para mailigtas ang kanyang pinakamamahal? May pag-asa pa kaya mabuo ang kanilang pamilya? Yan ang ating aabangan sa huling kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!